iti libro ti 1 Corinto. Ti 1 Corinto 1:9. Alam tayo dati may isang nga teksto. Ket kumita tayo ti dakkel nga kay papananda ito. Corinto 1:9. Chapter 1, verse 10. Dadak kamatan nadta. So, basa Alden. Ay, mga rebels. So, Taong pagkasabi. ah, Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Heso Kristo na Panginoon natin. oh, kanido daw niya tayo ipasasama Kay Kanyang anak. Kay Jesus. Heso kay Jesus lamang sa kanyang anak na si Heso Kristo. So, dito ngayon, maraming mga sulat na nag-aanyaya sa atin upang malaman natin ang ating Panginoong Hesus, upang tumahan lamang tayo sa Kanya, tumalima lamang tayo sa Kanya. At hindi nagkukulang ang Panginoon sa Kanyang mga pahayag na ipaalam sa atin kung ano ang mga makukuha natin kay Jesus, kung ano ang matututunan natin sa Kanya, kung ano yung mga pangako niya, at kung ano yung mga bagay na gusto niya na isakabuhayan natin. So, ngayon, isa dito ang kanyang habilin. Tingnan natin sa verse 10, Alden. Ngayon, ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid na sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay nagsasalita ng isa lamang bagay at huwag mga karoon sa inyo ng mga pagkababahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Okay, so isa lamang, kay Kristo lamang. Kung ano yung ipinahayag ni Jesus Christ, yun lamang ang dapat nating alamin upang yun ang salitain natin, yun ang isipin natin, doon tayo magsama-sama. Yun din yung ituturo natin. Yun din ang ituturo, tama. Doon tayo magkaisa. Doon tayo magkaisa. Doon. Kay Heso Kristo. Yung sa pangalan niya. Which is yun yung truth. So, tama yun, sir. Kung minsan, may mga pagkakamali ng mga ibang tao dahil hindi nila nalalaman yung sulat na ipinasulat ng Panginoon sa kanyang mga propeta at sa kanyang mga apostol. Pansinin natin yung kwanong dun sa verse 9 Oh, yan. ang Diyos ay tapat. Ang sinasabi dito, tinawag tayo ng Diyos, pero itinutulak tayo kay Jesus Tama. para tayo ay lumakad na kagaya din niya. Kagaya niya. Oh, kasama niya. Kasi Oo. dito, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak Ayun. na si Heso Kristo. Ibig sabihin, kapag kasama ka ni Jesus talaga, ay marami kang matututunan sa kanya. Tama. At doon yung intensyon ng Diyos Ama Oo. na doon tayo makisama sa Kanya, hindi kung saan-saan. Oo. Hindi kung tama. kani-kanino. Sa pangalan niya, sa pangalan ng anak niya si Heso Kristo. Doon sa Kanya tayo, doon niya tayo pinapasama. Doon tayo pinapasama. Maganda na. Tatawagin ka ng Diyos, pero idadala ka kanya kay Jesus. Ayan, oo. Oo, di ba? Ang ganda. Kasi, ang biyaya ng Panginoong Diyos totoong umaapaw. Pero kung titignan natin, paano natin makakamtan ang biyayang yan? So, titignan natin yung 1 Timothy chapter 1 verse 14.
Unang Timoteo, at dito natin idudugtong yung pagtawag ng Panginoong Diyos sa atin upang ipasama niya tayo sa kanyang minamahal na anak na si Jesucristo na Panginoon natin. 1 Timoteo 1:14. 1 Timoteo. Timoteo 1:14. Chapter 1 verse 14. At totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na walang Napawang. napawang kay Kristo Jesus. Dito ngayon, tinawag tayo ng ating Panginoong Diyos upang sumama tayo sa ating Panginoong Hesus. At sa ating pagsama sa Kanya, yung Kanyang biyayang sumasagana o umaapaw, makakamtan lamang natin sa pamagitan ng Pananampalataya at pag-ibig. at pag-ibig, pananampalataya at pag-ibig kay Kristo Jesus. Walang iba. Kung tayo sumasampalataya sa Kanya at tayo'y umiibig sa Kanya, yung biyaya ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, umaapaw sa atin. Ngayon, walang ibang makakapagbigay sa biyayang yan kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kung pag-usapan natin ang pag-ibig, anong klase ang pag-ibig natin sa Kanya? Nahahati ba? Hindi. Buong buo ang pag-ibig natin sa Kanya. Ayaw niya na may kahati tayo. Ayaw na may kahati, ayaw niya. Ayaw niya. Kaya nga you cannot serve two masters eh. Tama. Hindi tayo makakapagsilbi sa dalawang Iyon. Diyos. Tama yon. Kaya nga, dito, matwid talaga na alamin natin kung ano ang mga sinasabi naman ng ating Panginoong Hesus sa atin habang tayo ay sumasama sa Kanya. Gusto niya, huwag tayong hihiwalay sa Kanya. So, kanino lamang tayo mag-aaral? Tingnan natin yung Matthew 11 verses 28 to 30. May sinasabi dyan ang ating Panginoong Hesus. Matthew 11. Matthew 11, 28 to 30. Magsiparito sa akin kayong lahat na napapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingain. Okay, so magsiparito kayo. Tinatawag niya din tayo na. Okay, 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Okay, hold it. Saan daw tayo mag-aral? Kanino daw tayo mag-aaral? Sa Kanya. Mag-aral tayo sabi niya, mag-aral kayo Mag-aral kayo sa akin, sa Kanya lamang, So, kung sa Kanya lamang tayo mag-aaral, ano ang babasahin natin? Anong libro ang babasahin natin? Biblia lamang. Natural na yung Biblia. Biblia lamang. Wala nang iba. At sa pagbabasa natin ng Biblia, wala tayong masasagasaan kahit sinong tao, kahit anong relihiyon. Wala. Dahil sa Biblia, kung tayo ay nasa ating Panginoong Hesus, matututunan natin ang umibig ng tapat sa ating kapwa. Kung tayo ay nasa Kanya, matututunan nating magbigay sa mga nangangailangan. Kung Biblia lang talagang pagbabasehan, kahit sinong tao pwede natin kausapin. Pwede. Walang masasaktan. Kasi Wala. Biblia din ang Oo. mag-aano eh. At saka, ang iba ang pangangaral mo, si Kristo hindi yung relihiyon. Aha. Kaya wala kang masasagasaan kahit sino pang pangaralan Wala. mo niyan, kahit na ano pa, wala kang takot kasi ang ipangangaral mo, Si Kristo. si Kristo, hindi yung relihiyon nyo at wala kang plano na dalhin yung taong yun sa relihiyon. So, mali talaga yung sinasabi ng mga ibang relihiyon o yung mga karamihan sa relihiyon na pumasok kayo sa amin upang maligtas kayo. So, mali talaga yon. Ngayon, ano ang isang ipinangaral ng ating Panginoong Hesus sa atin o ano yung ipangangaral niya sa atin? Tingnan natin yung kanyang napakahalagang pangaral, Matthew chapter 5 verse 44. Tingnan natin itong napakagandang aral na sinasabi niya.
Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway Mhm. at idalangin ninyo ang sa inyo'y magsisiusig Ituloy mo. upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na Mhm. nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti ay nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sa napakaganda pala, no? Yung pangaral sa atin ng ating Panginoong Hesus na yan, ibigin nyo ang inyong kaaway. Yung At ipanalangin nila. idalangin ninyo. Idalangin. Yan ang Oo. napakatinding challenge sa Oo. atin. Oo, totoo yan. Pero, yan talaga yung kagustuhan ng Panginoon eh. No, isa mga kagustuhan niya. Ibig sabihin, alam mo yon, inuusig ka na pero ipapanalangin mo sila. Papanalangin mo pa rin. Mamahalin natin sila. Mm-mm. Ibigin ninyo ang mga kaaway. Ibigin eh. Yun yung bagaman napakabigat na utos yan, pero napakaganda. Napakaganda. Dahil walang ibang makakagawa niyan kundi yung mga sumusunod, sumasama sa ating Panginoong Hesus. Yung kaaway mo, Mm. ilalapit mo pa kay Kristo Mm. para maligtas kasama mo. Okay, tamo no? Kasi Ang ganda. alam mo to, mahirap pero alam mo babalik tayo sa unang sa text sa unang text natin kanina. Ayan. Kung tayo yung Ama ay pinapa-follow niya tayo sa anak niya kay Jesus Christ. Makita sa atin si Jesus Cristo. Tama. Dapat ma-reflect natin yung karakter niya. Tama. Ano sa mga karakter ni Jesus Cristo? Ito, Mm. anong kahuli-hulihang sandali niya sa krus? Anong sabi niya, patawarin mo sila, Patawarin nila alam yung ginagawa nila. Ang ganda niyan, ano, para malaman. Kaya tayo, yung mga kaaway at saka yung usig sa atin din, ganun din ang gagawin natin. Ipanalangin natin sila at tayo ay mahalin natin sila. Tama. Kasi Para malaman ng mga makikinig sa atin, ano ang teksto na sinabi mo, sir. Lucas 23 verse 34. Para madinig nila na tayo hindi nagsasalita ng mga sa atin lang. ano para sa 23:34. Ikaw muna sir. 33:34. 23. 23:34. Mm. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Wow, ang ganda, no? At sa pagbabahagi nila ng kaniyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan. So tinan mo yun yung gusto niya, yung kung talagang sumusunod tayo, kung talagang inaccept natin yung imbitasyon ng Panginoong ng Diyos Ama na tayo ay sumunod kay Jesucristo, kailangan ma-reflect natin siya. Kailangan makita ng ibang tao yung hindi pa mga believers, hindi pa mga naniniwala kay Kristo, o hindi pa nakakakilala sa Kanya. Doon pa lang, wala ka pang sinasabi, nakita na sa'yo si Kristo. Tama. Sa actions pa lang. Kaya nga, Kala mo papatayin na lang siya? sabi niya dyan sir na hate the sin, love the sinner. Love the sinner. Tama. Mhm. Naman yun, papatayin na lamang si... O papatayin na lamang siya ay nasa krus na siya, ipinako na. Pinapanalangin niya pa siya. Pinapanalangin pa rin niya. Tsaka tignan mo to. Anong Oo. ginawa ni nung yung isang Tenga. Roman army o yung kinat ng tenga. Binalik niya. Oo, Pinapamukha niya ngayon kay Peter ba? Peter. Pinapamukha niya kay Peter na wag, mahalin mo yung kaaway mo. Ayan, dito pumapasok ngayon yung pagmamahal sa kaaway. No? Kaya pamukha niya, wag yan anak, huwag mong gagawin yan, i-reflect mo ako. Disipulo kita eh. Disipulo kita anak, kaya niya binalik. Yun dapat yung matutunan natin. No? Ito, Ayan. mahalin mo ang kaaway Practical mo. talaga. Talaga, totoo yan. Kasi wala namang kwantong pag-aaral natin kung hindi talaga natin gawin na. Kung i-spread natin yung gospel, yung ating nalalamang kautuhan, i-spread natin, kailangan makita yung karakter sa atin. Eh. Jesus talaga. Makita yung karakter. Kaya nga sabi Kaya niya, nga tinutulak tayo kay Jesus. Para Okay. sa ganun, yung pag-uugali ni Jesus, ma-adapt natin yan eh. Tama. ayun, no? Kaya nga sabi niya sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, basahin natin 'yan. Napakaganda ito. Ang ipinakita ni Jesus Christ dito, sinulat ni Pablo, isinaysay ni Pablo. Ito yung iniwan niya na dapat na halimbawa. Verse 5. 5 to 8.
Cancer. Magkaroon kayo Ayan. sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Wow. Na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Mhm. Kundi bagkus, hinubad niya ito at naganyong alipin at nakitulad sa mga tao. Hold it, sir. Wow. Ito yung napakahirap kung iisipin, ano. Ito yung hindi matanggap ng ibang relihiyon na Nag-anyong alipin. hindi nila naunawaan yung pag-ibig ng Panginoon. Akala nila, pag nasa Panginoon sila, matatapang sila, mababagsik sila, marurunong sila. Pero dito pala sinasabi niya na si Jesus Christ, bagaman siya ay Diyos, ano, hinubad niya, ano, Hinubad niya yun. Pagka-Diyos niya, hinubad niya. Hinubad niya. Tapos nagpakababa, tapos ituloy mo sa alipin. 7 at 8. Kundi bagkos hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Tuloy. No, tuloy mo pa. Tapos Diyos, tapos naging alipin. Tuloy mo Eight. diretso, bro. Verse 8. At palibhasay nasumpungan sa anyong tao. Siya ay Nagpakababa. sa kanyang sarili na masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Yun pa yung So, isa. Kita Yun pa mo? yung isang Anyong yun pa yung isang requirement. Kung susunod Tama. tayo ngayon, pagpakababa ko kung susunod tayo ngayon kay Jesucristo, hanggang kamatayan Tama. sa Panginoon. Oo. Maging masunurin tayo kasi siya rin naging ganun. Oo. Naging masunurin sa kanyang ama. At tinupad niya yung propesiya. At nakahanda rin tayong magpakababa upang maabot natin ang pinakamababang uri ng tao. Maipakita natin. Kaya nga siya nagpakababa sa pinakamababang antas ng tao para maabot niya yung mga taong walang pinag-aralan, yung mga mangmang. Hindi siya nagpakataas. Hindi, nagpakababa. Kaya, So, ibig sabihin nung kung nagpakababa siya, ang karamihan na inaralan niya yung mga mababang tao. mabababa. Totoo. Yun yun. Ang mga Kasi mabababa. ayaw siya ng mga matataas eh. Mga pariseo. Di Diba? ba yung ano? Oh. Ayaw siya eh. Oo. Hindi niya ayaw sa kanila. Ayaw nila sa kanya. siya. Ayaw sa kanya. Ayaw sa Ayaw kanya. sa kanya. Dahil mapagmataas sila. No? Imbaba. Marurunong. Kapag mataas sila, kasi Oo. alam nila na sila yung ano ng Diyos, sila yung gusto ng Diyos eh. Oo. Yung lahin yun, yung mga Hudyo. Oo. Kaya gawin na lang yung pride nila. Oo. Nadali sila ng pride. Dahil sila ng pride. Kaya nga yung posisyon, lalo na yung mga matataas na posisyon, nagbibigay ito ng kayabangan sa isang tao at pagmamalaki at kabangisan kung hindi niya mapag-aaralan ang mga ipinangaral o kung hindi niya malalaman ang pangaral ng ating Panginoong Hesus sa isang tao na sumasama sa Kanya. Kung hindi niya alam yung katwiran ng Diyos, Hindi. hindi niya alam yung karakter ng Jesucristo pag gano'n. Hindi niya ngayon, hindi niya mapipigilan yung sarili niya. Makagawa siya nung gawain na hindi karakter ni Jesus Christ. Ayan. Napakaganda. So, nawa maunawaan natin ito sa inyo na makikinig ngayon sa amin Bible Study. Naway maunawaan ninyo ang aral at kung sino man sa inyo ang may gustong mag-aral din, sumama kayo sa aming grupo. Wala tayong ibang pag-aaralan kundi Biblia lamang. Upang huwag tayong makapanakit ng damdamin ng kahit isa man. So, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesus.